or fermented plant juice. So, bago natin ipakilala, ano nga ba ang FPJ? Ibabahagi ito ng ating mga presenters. So, bago may makilala ang ating mga presenter, kilala niyo ba si Aling Vicky? Opo! Yun eh! Aling Vicky, ang anak niyo nalaglag sa kanal. Please welcome, Vicky Anglo! Next presenter, ang Cardo Dalisay ng Cape Canaveral. Please welcome, Cardo Vidalion. And last but not the least, hindi naman siguro mabubuo ang FPJ kung walang Fernando. Farmer na, action star pa. Please welcome, Fernando Chavez. Welcome guys. Sige. And welcome sa gagawin natin tutorial para gumawa ng FPJ or fermented plant juice. Pero bago natin umpisahan ng lahat, make sure na mag-wear tayo ng proper na mga damit or PPE para sa ating gagawing fermented fruit juice. So, Bago tayo mag-start, ano nga ba ang meaning ng FPJ? The fermented plant juice, FPJ, is a natural fertilizer that can provide numerous benefits to plants. It contains a lot of nutrients such as nitrogen and phosphorus, which are vital for the growth of plants. The increase in nitrogen content helps to stimulate growth, while the additional phosphorus aids in absorption of nutrients from the soil. As a result, this can lead to healthier crops as well as improved photosynthesis. Using FPJ in organic farming can be truly advantageous. Thank you po. And next question naman po is, ano po ba yung mga benefits ng mga ingredients nito? Gaya po ng malunggay, kamote, tapos cacao leaves. Ang paggamit ng mga ingredients na ito ay makukuha lang po natin yan sa murang halaga. At sa paggamit niyan, makakatipid tayo. Hindi tayo mapapagastos ng malaki. Using these ingredients as a form of fertilizer is a sustainable farming practice, and it helps reduce our reliance for chemical fertilizer and supports the recycling of nutrients within the ecosystem. Kasi yung mga synthetic fertilizer is nakakasira ito sa ating kalikasan. Kaya naman, sa paggamit natin ng mga ingredients na ito is makakatulong siya upang malesen yung damage ng synthetic chemical fertilizer sa ating kalikasan. Dito, meron tayong 200 grams ng malunggay. Ito ay merong pest and disease resistance. Tinutulungan ito ma-improve yung ating crop sa mga peste at nare-resist yung mga disease. At nagpo-promote din siya ng growth para sa ating crops. So, ang next po natin na ingredients ay ang talbos ng kamote. It is rich in nutrients and can help regulate pH levels din po. And 150 grams po yung gagamitin namin na talbos ng kamote. meron din po tayo na cacao leaves. It has pest repellent properties and is a pH regulator. Na alam naman natin na native to dito sa atin sa Cavite State University. Maraming cacao Madrid cacao na makikita natin dito. Kaya naman yung FPJ na gagawin natin is very simple lang. Tsaka, meron din tayong molasses. Molasses serve as a food source for the beneficial microorganism, sometimes called indigenous microorganism or IMO, which in turn breaks down the plant material to extract precious nutrients. Ayan. Bali, ang molasses natin ay nabibili lang yan sa mga palengke. Saka mas mura siya sa mga gawaan ng mga
asukal kasi ito yung pinakalatak ng asukal pag ginagawa yung asukal. Pero kung wala tayong molasses na mabili, pwede tayong gumamit ng brown sugar. Kaso nga lang, mapapamahal tayo dun. Nakolekta namin at ito ay aming hiniwa-hiwa sa maliliit na pieces. At ito ay ilalagay natin sa isang plastic container. Isa-isa nating ilalagay. At ang ratio ng molasses at ingredients natin ay 1:2. Ang ating molasses ay yung 1 at yung ating ingredients ay may total na 500. Kaya kalahati ng molasses ay siyang total ng ating mga ingredients na plants. Pagkatapos nating mailagay ang mga plants, ay siya naman nating ilalagay ang molasses. Ito ang ating molasses. Ito ay may timbang na 250 grams. At hahaluin ito ni Nando para malagyan lahat ng plants ng molasses. Hahaluin niya itong maigi. Siguro aling week kaya nalaglag yung anak mo sa kanal kasi naggagawa ka ng FPJ, ano? Ilalim. Cut ka na lang. Okay na. Punasan natin ang gilid para maayos. Bago natin siya takpan. Meron lang po akong katanungan. Ano ba yung reason kung bakit naglalagay yan sa plants? Dahil nga ang FPJ ay may nitrogen na siyang nagpapa-enhance ng growth ng halaman. So,
hindi lang siya beneficial sa ating halaman, beneficial din siya sa ating environment. May preserve natin yung ating soil. Mga ilang days po kaya yan bago maian sa mga... May minimum siya ng 7 days. Itatago natin siya for 7 days. At pwede siyang lumampas ng 1 month. Pag lumampas siya ng 1 month, mas maganda yung magiging resulta ng ating extract. At meron siyang, mas marami tayong patas na makukuha. Juices. Saan naman siya dapat ilagay para maging mas maganda yung kanyang... Itatago natin siya sa dry, cool, and shady place. At sa malinis na lugar. Yung hindi siya makakontaminate. At sa nakikita nyo, yung aming takip ay hinigpitan namin maigi. Para yung hangin ay hindi pumasok at ito ay isang anaerobic process. Sa tingin namin ay ito ang the best way para ma-ferment ang ating FPJ. Pagkatapos nating matakpan, ay lalagyan natin siya ng label. Makikita nyo, ang DOP ay date of process at ang DOH ay ang date of harvest. Nilagyan natin siya ng date kung kailan na-harvestin para hindi tayo magkulang kasi pag nagkulang tayo is hindi siya magiging fully ferment at hindi kompleto ang ating produkto. Hindi magiging maganda. Yun ang ating date ng pag-extract. Mag-i-intay tayo ng 7 days and more. Dahil ayaw naman ko yung paghintayin, nag-ready na rin kami ng finished product ng fermented plant juice. Yun, nawa po ay may natutunan po tayo sa paggawa ng FPJ. And for more updates, please like, share, and subscribe. Bye-bye!